Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Nag-aanyaya sa inyo na sana wag niyong kalimutan mag-share, like at saka subscribe. At kung bago po kayo dito sa ating channel, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-livestream tayo at mag-a-upload tayo ng mga video na katulad nito. Okay, mainit-init na balita mga kamunting tinig, si Sara Duterte ay pinadala ng summon ng prosecutor office. Ano kaya ang dahilan kung bakit pinadalahan si Sara Duterte ng summon ng prosecutor office? At yang balita na yan ay kinumpirma mismo mula kay Sara Duterte. So, kumpirmado po ni Sara Duterte, mga kamunting tinig, na pinadalan siya ng summon ng prosecutor office. Matatandaan, pero hindi sinabi ni Sara Duterte kung anong dahilan ha. Hindi sinabi ni Sara Duterte kung ano po ang dahilan. Basta kinumpirma niya lang na pinadalhan siya ng summon. Di ba ang inaasahan ni Sara Duterte, arrest warrant laban sa ICC? Pero bakit state prosecutor or summon mula po sa prosecutor office ang natanggap na pinadala kay Sara Duterte? Pero sa hindi malaman na dahilan, hindi sinabi ni Sara Duterte kung anong reason. Pero ito lang po for the refreshment of everybody. Matatandaan po natin na ang National Bureau of Investigation ang nag-file ng inciting to sedition kay Sara Duterte. At marami pang nagsabi na dapat filean siya ng terrorism. Dahil sa kanyang remarks na nakikipag-usap siya sa assassin para kung ano ang mangyari sa kanya, papatayin ang First Lady, ang Speaker, at ang ating mahal na Presidente. Di kaya, mga kamunting tinig, gumugulong na ang kaso naging file sa kanya ng NBI? Dahil marami po mga sambay ng Pilipino natin, mga kababayan, na nagsasabi at nagsasuggest na dapat tuluyan na talaga itong si Sara Duterte dahil sa kanyang hindi magandang remarks laban po kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, at kay First Lady Liza. Na kung saan ay sinabi niya sa kanyang video conference o press con kasama ng mga bayarang mga vlogger na mga maka-Duterte na kung ano daw po ang mangyari sa kanya, nakahanda daw po siya sapagkat may kinausap na daw siyang mamamatay tao. Sinabihan niya na kung ano ang mangyari sa kanya, papatayin ang first couple. Specifically si PBBM, First Lady Liza, at saka si Speaker Martin Romualdez. So yung ganyang klaseng pronouncement mula kay Sara Duterte, nagdulot po yan ng samut-saring reaksyon. Lalong-lalo na po sa mga Pilipino na nagmamahal sa Pangulo, sa First Lady, at kay Speaker Martin Romualdez. Ang kanilang komento, anong nangyari kay Sara Duterte? Bakit kadali lang ni Sara Duterte sabihin yan sa publiko? Oo, at saka 'di ba, mayroon pang ini-imagine niya na pinupugutan niya ng ulo ang ating mahal na Pangulo. Mantakin mo mga kamunting tinig. Ganon kasama, kademonyo si Sara Duterte. At yan po ang pumukaw ng pansin sa National Bureau of Investigation. Further investigation, kinumpirma kung siya ba talaga yung nasa video. Pero totoo yun siya talaga kasi ang dami pong mga nakakuha ng live na yun. Live stream yun Ako nga, kahit ako nga may kopya niyan. Kasi, during that time na nag-usap-usap, tinanong siya ni Fables, ni Princess Maui. Isa sa mga DDS vlogger
na nanghikayat sa sambayanang Pilipinong pumunta ng EDSA at mag-alsa na laban po sa gobyernong Marcos. Ngayon, yung ganyang klaseng mga tanong ng kanilang mga DDS vlogger, sinagot ni Sara Duterte na huwag kang mag-alala dyan, ma'am. May kinausap na ako na kung ano ang mangyari sa akin. Patayin mo si Lisa, patayin mo si Bongbong, patawan mo si Martin. Ganon ang mga binitiwang salita ni Sara Duterte na nagbunyog o nagbunsod o nagudyok sa National Bureau of Investigation na filean po ng kasong sedisyon at saka related pa sa terrorism itong ginawa ni Sara Duterte. So ang mga Duterte supporter naghahamon pa sa NBI. O kung kaya ninyo si Sara Duterte, sige daw, filean nyo daw ng kaso, takot nyo lang kay Sara. Yon ang sinasabi ng mga DDS vlogger. Yung mga taga-simba ng mga Duterte. Sige nga, kung matapang kayo, filean nyo nga ng kaso. Yun, hinahamon pa ang NBI. As if, ang mga supporter ng mga Duterte walang alam sa legalidad. Walang alam sa ganyang klaseng bagay. Akala nila, maloko nilang sambayan ng Pilipino. Paano ang mga Pilipinong matino nag-react na dapat talaga kasuhan na yan si Sara, dapat makulong na yan, dapat pananagutin siya ng kanyang mga binitiwang salita dahil binantaan niya na ang buhay ng ating Pangulo, First Lady at saka ni Speaker Martin. Pero ang sabi ng iba, it's a joke. Joke lang yan, parang hindi kayo nasanay. Si Inday Sara, mana yan sa tatay niya. Hindi naman totoo yung sinasabi ni Inday, joke lang yon. Really? Pero delikado yon, mga kamunting tinig. Kaya kung ano man ang dahilan ng pagsumo ng prosecutor kay Sara Duterte, matandaan po natin, isnab pa niya yung NBI. Pinatawag pa siya ng NBI tapos inisnab pa niya. Tapos ang NBI na nahimik, yun pala, may mga ginagawa ng hakbang. So tagumpay po ng sambayan ng Pilipino kapag si Sara Duterte ay maparusahan at madisiplina sa kanyang pagiging taklesa. Kasi hindi po magandang halimbawa sa mga kabataang Pilipino na mayroon tayong Vice President na kadali lang po magsalita sa harap ng publiko kapag pataya na po ang pinag-uusapan. At tandaan po natin, wala pong threat sa buhay ni Sara Duterte. Kasinungalingan. Kasi kung may threat sa buhay ni Sara, matagal na yang natigok. Kung may threat sa buhay ni Sara Duterte at kung totoo yung drama nila na may banta sa buhay nila, may pasugat-sugat pa sa leeg o sa kamay, mantakin mo, paano po magtagumpay ang magte-threat sa kanya? Kadami-dami niyang bodyguard noon. Nung hindi pa na-recall, nung hindi pa na-dismantled or na-disband ang kanyang Presidential Security Group o Vice President Special Security Group. Ngayon, dinisband na. Mantakin mo ba naman, magbanta ka sa buhay ng presidente? Pagkatapos, siswelduhan ka ng gobyerno. Siswelduhan ka para, tapos, bibigyan ka ng gwardya ng gobyerno. Kalokohan. Kaya yun ang mga nangyayari. So, ayan na, mga Duterte Real supporters, hindi po fake news yan. Sinabi mismo yan sa balita, manood kayo, o magbasa kayo, na inamin mismo ni Sara Duterte, kinonfirm niya mismo na siya po ay pinadalahan ng summon ng prosecutor office. Kung ano man ang dahilan, hindi sinabi ni Sara Duterte. Pero, klarong-klaro po ng National Bureau of Investigation ay nag-file po sa kanya ng kaso. Kaugnay po sa kanyang terroristic remarks, yung kanyang threat laban po sa buhay ng first couple at ng Speaker of the House. Tsaka sa balita na to, ang dami pong nag-react, ang dami pong nag-congratulate, no? Na sa wakas, matitingnan na rin ito. Kasi hindi po basta-basta ito. Terrorism na to. Pagbabanta na to sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang may bahay na si First Lady Lisa at ang Speaker ng Kamara.
Pag hindi ito didisiplinahin, katawa-tawa po. Diba? Kaya, magandang balita to dahil ang mga matinong mga Pilipino matagal na tong hinintay. Kasi nababash pa nga yung National Bureau of Investigation. Bakit ang tagal-tagal? Anong ginawa ninyo? So mayroon talagang pag-build up ng kaso. Kasi nag-file sila eh. And then, ito po ang nangyari. Pinatawag na po ng prosecutor. Mabuti pa yung prosecutor. Naglakas loob na isumon si Sara Duterte. Samantalang ang Senado, takot na isumon ayon po sa request ng mga mambabatas na dapat bigyan na po ng sumon ng Senado si Sara Duterte para masagot niya ang reklamo, ang verified impeachment complaint laban sa kanya. So kakapasok lamang po na balita mga kamunting tinig, naglabas po ng statement or di kaya ikinumpirma po ni Sara Duterte na nakatanggap siya ng summon mula po sa prosecutor office. Sa anumang dahilan o ulit-ulitin ko, wala pa tayong alam pero isa lang ang sigurado, sinampahan po ng NBI si Sara Duterte tungkol po dyan sa kanyang mga hindi po magandang remarks, inciting to sedition. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn, na nagsasabing tayo po ngayon ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kaya, kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag naman po kalimutan mag-team replay. Marami kayong mga video na makikita. So aside sa team replay, sana po huwag kalimutan mag-share, like, at saka subscribe. And kung gusto po ninyo mag-join sa ating Munting Tinig community, i-click nyo lang po ang join. And huwag kalimutan ang notification bell. Paki-click na rin po para every time na magkakaroon po ako ng live stream at mag-upload po ako ng mga videos, agad-agad manonotify po kayo. Salamat at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang mga matitinong Pilipino laban sa propeta ng kasamaan at kadiliman. Laban sa mga utak kriminal at laban sa mga ugaling demonyo. DDS. Kalma.